Hallelujah, praise God. Kumusta na po kayong lahat? Kumusta po ang kapahingahan ninyo ng Eid? Eid. Tapos na po ba ang Eid? Eid finish. Kalas? Amen? So nakapagpahinga po kayo. Glory to God. At kami din po nakapagpahinga, talagang sa bahay lang kami. Amen? So today po, I would like you to understand kung ano po ang meron tayo sa ating kapanahunan. Minsan po, madalas sa ating pong buhay, ako po in love sa Holy Spirit. Ewan ko sa inyo, pero I'm really in love with the Holy Ghost. Because without Him, ay wala talagang mangyayari sa aking buhay. Kaya po ako naunawaan ko talaga yun sa aking being. That's why I'm always praying. Lagi po na sinasabi ko, when I'm praying, when I close my eyes, yung mga bagay po na gano'n, I can always see a person behind me, a big person, na talagang protektado niya ako at hindi niya ako kailanman pababayaan. Simula nung araw na yon hanggang sa panahon na ito, every time I close my eyes, every time I pray, I can always visualize in my imagination that there is someone behind me always protecting me. And thanks be to God, hindi siya maliit, na napakalaki niya, no, kaya niya akong ipasok sa kanyang sarili. That's why I really thank Him sa buhay ko at sa bawat isa sa atin. Kaya po, lagi ko pong pinapaalala sa inyo na kayo po ay bago ng nilalang. Amen? So sa bagong nilalang natin ay meron tayong, ano po kasi? Bagong puso. Meron din tayong bagong desire. Meron din tayong bagong, ano po? Buhay. So all these things ay hindi tayo gumawa upang ito ay mapasa atin. The moment we got born again, the moment we received Jesus in our lives, nandun na po yung sinasabi nating new heart, the new source of our life. Meron na rin tayong new desire. Hindi lang natin nakikita, pero yun ang desire mo nung unang tinanggap mo ang Panginoon. Tama po ba? Ang desire natin ay magpatuloy sa Kanya, gumalaw siya sa ating buhay, at walang makakahadlang sa ating pagpuri sa Kanya. That's your very desire the moment you got born again. From your very core, ng iyong being, because of the Spirit that God has given to us, ay patuloy natin dinidesire yon. And that desire, ay patuloy niya ring ihahayag ang bagong buhay sa atin. So hindi tayo gumagawa upang magkaroon ng bagong buhay. Yun ay ang buhay na meron tayo, kaya napamumuhay natin. Amen po ba? Amen, kasi hindi magiging consistent kung gumagawa ka lang upang magkaroon ka ng buhay. So magpapalit-palit ang klase ng buhay na iyon. So lahat tayo na mayroong profession dito ay makaka-relate sa bagay na iyon. Tama po ba? Kung ikaw ay isang accountant, ikaw ay isang nurse, iba-iba ang mundo na ating ginagalawan. Iba-iba ang buhay na ating pinamumuhay. It depends kung anong pagkakakilala mo sa iyong sarili. That's why when you got born again and God gave you a new life, ay meron kang buhay na para sa Kanya. Amen? So sa bagong buhay na yan, hindi naman pwedeng parehas din kapamaraanan. Tama po ba? So the way of life will also change. Sabihin natin, new way. Hindi po no way, no? New way. Amen? So sa bagong kapamaraanan na ito, hindi po siya bagong daan. Ito po'y bagong kapamaraanan na kung saan po ay ipapa-realize sa atin na tayo po'y bagong nilalang na sa Panginoong Jesucristo. Amen? In 2 Corinthians 5:17, in Amplified Version, this is the 4 times. So, 4th week na natin na inuulit-ulit ko ang atin pong pinag-aaralan. Therefore, if anyone is in Christ, are you in Christ? So itong therefore na ito, it belongs to you, guys. Hey guys, hey guys. Amen, it belongs to us. If you are in Christ, this is for you. The Bible says, therefore, ibig sabihin, merong naunang kapahayagan dyan, may sinabi ngayon, ito ay conclusion, kaya meron pong therefore. Amen. So therefore, if anyone is in Christ, amen. Ano po sabi dyan? Nung in Christ, grafted in, joined to Him by faith, in Him as Savior. He is a new creature. Are you in Christ? You're a new creature. Tingnan mo ang katabi mo ulit, bago na yan nilalang. Hindi bago nilinlang, no? Bago nilalang yan. Amen?
Yan po ang sabi ng Bible. The moment we are in Christ, this is for us. We are a new creature. Ano po yung new creature na yon? Anong klaseng creature meron ka ngayon? You are reborn and renewed by the Holy Spirit. Hallelujah! Alam niyo po ba anong kapangyarihan meron ng banal na Espiritu? You know, in the book of Acts, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, don't leave that room. Stay there. Because the Holy Spirit is the anointing. Yung anointing na ibibigay sa atin, sa inyo ng Ama ay darating na. Amen? And they received the Holy Ghost in their lives. At ano po nangyari? They were enabled to preach the word with boldness, with clarity, with conviction that Jesus is Lord. Amen? Amen po ba? So ito po ang nangyari sa atin. Our new creature, ang may gawa ay ang banal na Espiritu. Ang kapangyarihan niyang gumalaw na kung saan magkaroon tayo ng bagong kalikasan. Amen? So the old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come. When you say behold, look. Intently. Look. Purposely. Yun ang ibig sabihin ng behold. Behold, new things have come. I'll ask you today, have you seen those things, new things in your life na nakikita nyo na sa inyong mga buhay? Amen? Kung hindi pa, you desire more of the Holy Ghost. Because even we have this prayer life sa ating buhay, even we have this devotion, without allowing the Holy Ghost na gumalaw sa buhay natin, ay hindi po magkakaroon nito ng perfection sa ating pong araw-araw na pamumuhay. Amen? Hindi niya sinabing will bring. Ang sabi niya, brings new life. So ito ay present perfect tense. Amen? So nangyari siya noon at nangyayari pa rin siya ngayon sa iyo as long as you are in Christ. And the good news is, when you are in Christ, you cannot remove that from you. Hindi ka na pwedeng hindi maging in Christ. Amen? You are in Christ, but your way may be not in Christ. But your being is already in Christ. Amen? Amen po ba? Kaya nga po in Ephesians 1:13-14, ito po ang sabi ng Biblia. And you also were included in Christ when you heard the message of truth. Amen? So the Bible says, I am the way, the truth, and the life. Amen? So when you heard the message of truth, because the truth comes only from the Son, right? Kaya ang sabi ng Bible, if the Son had set you free, you are free indeed. Because the truth can only be found in Jesus. Amen? That's why when you heard about Jesus, nabuksan ang ating kaisipan, nabuksan ang ating mga buhay na kung saan, salamat Jesus. Kundi sa pamamagitan mo, wala akong kakayanan na sumamba sa iyo. That's very true. Amen? Amen po ba? So sabi po dyan, the gospel of your salvation. You heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, sabihin natin, when you believe. Ano po sabi ng Bible? You were marked. Past tense. Nangyari na. Hindi siya mangyayari pa lang. You were marked. Sabihin natin, mark. In Him with a seal. Amen? Alam niyo po kung sino ang seal na yon? The promised Holy Spirit. One of the greatest promise of Jesus that we have already received is the Holy Ghost. You remember, ang sabi ng Panginoon sa kanyang disciple, it is for your benefit that I will go away. Because if I will not go away, the Father will not be able to send you the promise, the Holy Ghost. Amen? So, ang sabi niya, ito'y para sa inyong kapakinabangan na ako'y uuwi na doon sa bahay. Dahil kung hindi ipapadala ang banal na Espiritu. Could you see? For me, the Holy Spirit, narinig ko rin to sa isa pong preacher, but it's very true. Ito yung walang boundaries si Jesus. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, no boundaries.
Amen? Hindi gaya noon, Jesus is limited only to that place. But today, kahit saan man sa buong mundo, He is available because of the Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Kaya po napakabuti nun. Hindi na natin kailangan pumunta doon sa Israel. Nagkakagulo pa ngayon. Para lang, kung nando si Jesus, doon lang tayo pupunta. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, napakasarap ng buhay natin ngayon. Kayo po ba'y naniwala na sa message ng truth, the gospel of salvation? Have you believed the truth or the message of truth, the gospel of salvation? Pinaniwalaan na po ba natin yon? So ang sabi ng Bible, when you believe that, you were marked in Him with a seal. Amen? Alam niyo po anong ibig sabihin ng seal? Ang seal ay hindi lang siya basta sinelyuhan tapos yun na, para hindi mabuksan ng iba. No. Seal is a, ano po yun? A mark. Yung sinabi po dyan, di ba? You were marked in Him with a seal. Ano po ibig sabihin? You are identified. You are identified with Christ. The moment there's the Holy Spirit in us, ang sinasabi lang noon ay tayo po ay meron na pong marka niya na tayo po ay identified kay Kristo. Amen? That's why the Holy Spirit will not do things on His own. Makikita po natin yan. Amen? So, the promised Holy Spirit. Kaya salamat sa banal na Espiritu na kung wala siya sa ating kalagitnaan ngayon, you and I have the Holy Spirit. Tama po ba? The temple of the Holy Spirit is us. Amen? Tayo po ang tahanan ng banal na Espiritu. Glory to God. And this new life has its own way. Yung buhay po, new way of expressing it. Meron po siyang sariling kapamaraanan kung paano niya ini-express ang buhay na bago na ibinigay ng Diyos sa atin. Let me go to Romans chapter 6, verse 6. We know that our old self, ano po yung old self na ito? Our human nature without the Holy Spirit. The Bible says our nature before is without the Holy Spirit. That's why, ang laging Diyos sa buhay natin at that time ay hindi si Kristo. Because the Bible says you cannot say that Jesus is Lord without the Holy Spirit. Kaya pansinin natin sa buhay natin noon, merong pagmamalaki, merong tinatawag na kung saan, kaya ko to sa aking sarili. But today, when you receive Jesus in your life, even if gaya pa rin tayo ng dati, we're not saying na kaya natin sa sarili lang natin, di po ba? That's the only time we can say that. Why? Because we believe that Jesus is Lord over all our life. Amen? Pero noon, hindi natin kayang sabihin yon. May pa-common sense pa tayo. Hindi ko na kailangan si Lord dito. Amen? But today, no. Kahit sa mga maliliit na bagay lang, sinasabi mo pa sa Panginoon, Lord, pag kinausap ko ang tao na ito, do alam mo, marunong ka na makipag-usap sa tao. Sinasabi mo pa sa Panginoon, turuan mo ko, Lord. Ingatan mo ang aking bibig na hindi ko mabigkas yung mga bagay na makakasugat. Amen? Maging mga maliliit na bagay na yon, we acknowledge the Holy Spirit to move in our life. That's why I'm always telling you, when you put God in front of you, you can never go wrong. Amen? Yes, you might be hurt, but you can never go wrong. Amen? Glory to God. So our old self, our human nature without the Holy Spirit, was nailed to the cross with Him. So ano po nangyari? Ipapako pa lang ba doon? Hindi. Ang sabi ng Bible, was. Again, it's past tense. Kaya pag binabasa po natin ang Biblia, tinitingnan po natin yung mga sinatawag nating action verb. Wow, action word. Sabi, was. So hindi siya mangyayari pa lang, hindi rin siya nangyayari pa lang, kung hindi nangyari na. Amen. Ang sabi ng Bible, our old nature, our old self, that human nature without the Holy Spirit was nailed to the cross with Him. Amen. And thank be to God,
ay hindi po siya nanatili doon sa cross. Because there's nothing beautiful about the cross, right? There's nothing beautiful about the cross. It's only pain that you can see. It's only the sin that you can see. You know what is beautiful about Jesus died on the cross? He was buried and rose again. Amen? Dahil hindi lang nanatili doon ang atin pong old nature. Hindi lang siya nakahang doon sa cross. He was buried with Him as well. So nung po siya ay muling nabuhay, hindi na po yung katawan niya na nandoon sa cross. Hindi po yung inako yung mga kasalanan, kundi yung resurrected life. The victorious life. Amen? Kaya nga tayo sabi, di ba, when we got baptized by the Holy Spirit, we got baptized by the water, and sabi po doon, we are one in what Jesus did on the cross. He died, He is buried, and He rose again. It's the same thing that happens to us. Amen? Hindi lang po ginawa ng Panginoon yun upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So hindi lang upang spend natin ang eternity with God. Hindi lang po ang tanging dahilan kung bakit niya ginawa yon. Kasi kung yan lang ang dahilan, dapat nung ginawa po ng Panginoon yun, lahat tayo umuwi na sa Kanya. Kung yun lang ang dahilan. Tama po ba? Ulitin ko po, kung ang dahilan lang ng Panginoon ay makasama natin siya in eternity. Amen? Sana, nung tinanggap natin siya, umuwi na tayo kaagad sa Kanya. Pero hindi yun ang purpose ng Panginoon. Tayo ay meron pang gagawain dito sa mundo upang sa ganon, ang buhay na niligtas niya ay magkaroon din po ng kaganapan na maligtas ang mga buhay ng iba. Amen? So, hindi lang nananatili sa atin. Amen po ba? Andiyan ba tayo? So, sabi po dyan, ang purpose din ng Panginoon, in order that our body of sin might be done away with. So, ang ating buhay na makasalanan, ang buhay na ating minana kay Adan na makasalanan ay magkaroon na ng hangganan. Maputol ang sumpa ng sakit at karamdaman. Maputol ang sakit at ang pagiging relihiyoso natin na kung saan, Lord, I can do this on my own. Lahat yun maputol. Amen? Yun ang isa sa mga purpose ng Panginoon so that we would no longer be slaves to sin. Alam niyo po ba, pag ginamit ang word na slaves noon, this is a strong word. Sa panahon nila, when you define a slave, you don't have any rights at all. So whatever the master will say, you'll do it. Kung sasabihin niya na, ikaw ang sa front line, iligtas mo ang buhay namin, kailangan mo magsakripisyo, kailangan mong gawin yon because hindi mo pagmamay-ari ang iyong sarili. That's a strong word nung panahon na yon. Andiyan ba tayo? Kasi pag binasa natin at hindi natin nilagay sa konteksto, i-define mo ito as slave sa panahon natin. Wherein kapag tayo po ay nakikisama sa bahay, meron tayong mga karapatan. Tama po ba? Noon, wala silang karapatan. Wala pang mga Republic Act noon. Wala pa silang mga protection. Amen? So sila po ay pagmamay-ari ng master. So ito po yung definition ng slave. Nung panahon na yon, hindi natin kayang paglabanan, hindi dahil sa ayaw nating paglabanan. Gusto natin, pero hindi natin kaya because we don't have any power, we don't have any rights na humindi sa gusto ng ating master. Amen? Kaya po ang sabi niya, you are no longer slave to sin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na bihag ng kasalanan. So could you imagine the life, yung way na meron tayo ngayon, ang kapamaraanan na gusto sa atin ng Diyos, na tayo ay lumakad na hindi na tayo bihag ng kasalanan. Kaya nilagay natin dyan, meron tayong kapangyarihan to say no to sin. Amen? Not to fall in any temptation. Amen po ba? You know, when you submit to God and you resist the devil, the Bible says, maybe the devil will flee. Hindi po niya sinabi na gano'n, di ba? The devil will flee. Submit yourself to God, resist the devil, and the devil will flee. Hindi niya sinabing, when you submit yourself to God,
and you resist the devil, you should resist him every day. Hindi niya sinabi, you should devote yourself every day. You should sing song first. Hindi po niya sinabi, just resist the devil and the devil for sure will flee. Amen? But when we still thinking like we're still slave to sin, you can always see the devil is playing around you. Amen? Kaya napaka-importante na maunawaan mo kung ano ka na ngayon. Hindi ka na bihag ng kasalanan. Hindi ka na bihag ng kasalanan. So ang buhay natin ay pinalaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. Bakit ganoon? Ngayon ganito na ang ating kalagayan. Romans 6 verse 12 to 14, sinasabi niya sa atin kung anong dapat nating gawain. So meron ka bang importansya sa ginawa ng Panginoon? Meron ka bang cooperation dito? Lahat ng kailangan mo, ibinigay na niya. Upang mamuhay ng merong holiness sa ating buhay. Upang sa ganon, maging banal sa kanyang harapan. Upang sa ganon, maging pagpapala sa lahat ng iyong makakasalamuha. Lahat yon meron ka na. Lahat ng kailangan mo, meron ka na. At hindi sobra yung sa akin, hindi rin kulang yung sa iyo. Lahat tayo pantay-pantay doon. Dahil hindi sa pag-aaral, hindi dahil sa ating ginawa, na nakamit natin yung mga bagay na ito. Dahil sa ating pagtanggap sa Kanya. Meron tayong bagong puso, bagong desire, at bagong buhay. So lahat ito that equip our new creation ay narito, nandyan lahat sa atin. Wala po dito na mas higit. Tama po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, it shows no favoritism. Amen? As long as you accepted Christ, all the privilege, all the inheritance that one believer has, ay meron ka rin. Meron tanong, ito ba ay ating ginagamit? Ito ba ay ating ginagawa sa buhay natin na kung saan ay malakaran at maipamuhay? Amen? Kaya po ang sabi sa Romans 6:12, therefore, sabi natin therefore, kaya po si Pablo, pag nagsulat siya, bibigyan niya lahat ng sitwasyon. Tapos ipapakita niya doon sa sitwasyon na yon, you analyze kung saan ka nakapasok doon sa letter na yon. So if you realize like, kasi may Jew at meron Gentiles at the time, kung ikaw yung Jew na yon, merong solusyon para sa iyo. Kung ikaw ay Gentiles, meron din solusyon para sa iyo. Kaya ang sabi niya, therefore, tayo na hindi nabihag ng kasalanan, ano dapat nating gawain daw? Do not let sin reign in your mortal body. Huwag mong hayaang maghari ulit. Amen. Ang kasalanan sa ating buhay. So that you obey its evil desires. Amen. Huwag mo nang hayaan na maghari pa ang kasalanan sa iyong buhay. So again, we define sin, not only those things na parang masama silang tignan, di po ba? Anything that goes against the Word of God is sin. Amen. If the Holy Spirit told you to forgive, di ba? Or the Holy Spirit told you to help the person with love, and you help the person with anger, you're still sinning. Because you go against the Word of God. Amen. Kaya nga, wala po sa atin na hindi nagkakasala kahit tinanggap na natin ang Panginoon. But the Bible says, He did not say, don't sin anymore. He says, do not let sin reign. Na maghari muli. Alam ng Panginoon na tayo magkakamali. Alam ng Diyos na tayo magkakasala. Pero wag nating hayaan na ito'y maghari sa ating buhay. Amen? So do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desire. Amen? Kaya any moment that you make mistake, you sin, you know kung ano ang gusto yan. At hindi pa nangyayari, you can still cut it off. Amen? Huwag mong ipagpatuloy kung alam mo na hindi yan ang sinabi ng Panginoon sa iyong buhay. Amen po ba? Bakit daw po? For sin shall no longer be your master. For you are not under the law, but under grace. Amen. So, ulitin ko, under the law means, ikaw ang gumagawa upang magkaroon ka ng right standing sa Panginoon.
Yun ang ibig sabihin ng pag nabasa niyo yung under the law. It's all about you doing things so you will make right with God. Yun lang po yun. Hindi po ibig sabihin na I'm not under the law, so hindi na ako pasok doon to honor my father and mother. Hindi po ganoon. Because the law was already written in our hearts. Amen? Amen po ba? So hindi niya sinabi sa atin na hindi na natin gagawain yung mga bagay na kung saan pagmamahal sa kapwa, hindi po niya sinabi yun. Ang sinabi niya, hindi na tayo under doon. Pag sinabi mong hindi ka na under doon, sa kapamaraanan ng batas, hindi ka na under doon. Clear po ba yon? So, hindi na yun ang kapamaraanan na meron tayo ngayon. Ang kapamaraanan, the new way that we have is under grace. And under the grace of God, you cannot do it on your own. Because there's no person that is not being led by the Holy Ghost and is saying is under the grace of God. That's totally opposite what the Bible is saying. Amen. The Bible is saying when you are under the grace of God, you are being led by the Holy Spirit. Tingnan nga natin sa Galatians 5:18 yata yun, Kyle. Galatians 5:18, hindi ko na ilagay dyan eh. Pakita lang natin. So nakita po natin diyan in Romans 6:14, for sin shall no longer be your master because you are not under the law, but under grace. So pag under grace, ano po ang dapat nakalagayan natin? But if you are led by the Holy Spirit, you are not under the law. If you are not under the law, you're under the grace of God. If you are under the grace of God, you are being led by the Holy Spirit. So the way that we live our lives under the grace of God is not doing it on our own. Doing it hand in hand with the Holy Ghost. Amen? Amen po ba? Kahit ikaw ay gumagawa dyan, nagdo-drawing ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I thank you for the Holy Ghost na yung mga bagay na hindi ko alam, He will reveal it to me. And you don't know the miracle that is happening every time na pinapakawalan mo ang mga words na puno ng kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya. Because words are spirit. Tama po ba? Kaya nga, pag galit na galit ka at sinabi mo, sasampalin ko na to, masasampal mo talaga. Pero pag sinabi mo, kahit nagalit-galit ka, Lord, salamat, minahal mo ako, mamahalin ko rin siya. Tingnan mo, nagfe-fade away. Why? Because your words is giving power to the Holy Spirit to work in your situation. Amen? We cannot do it on our own. If you're always claiming, I'm under the grace of God, there's no point that you will always be a slave of whatever is holding you to praise Him. Amen? Amen po ba? Walang point. Amen? Hindi pwedeng hindi mangyari na hindi ka makakawala sa anumang bisyo. Hindi pwedeng hindi mangyari sa buhay mo na pupurihin mo ang Panginoon if you are living under the grace of God and you are being led by the Holy Ghost. There's no point na kung saan, there's no way, amen, that you will not be able to praise God and your lives will not be transformed. That is not true. Because the transformation, it's only coming from the revelation na hinihahayag sa atin ng banal na Espiritu patungkol sa Kanya. Without the Holy Spirit, sa atin pong pagsamba, walang marireveal sa atin. That's purely emotion. But when the Holy Spirit revealed to us the love of God, revealed to us how God loves us, doon nagkakaroon ng revelation. And you want your life to be transformed. Not because you've been hurt, na parang ang sakit-sakit kasi Lord, tapos alam mo yung gano'n. No. That's not the point of having the Holy Spirit sa buhay natin. Amen? That's why I believe every time we lift our hands, every time we praise Jesus, the Holy Spirit moves. Amen? That's why sometimes hindi mo mapigilan. Bakit ka nanginginig? Di ba? Wala ka naman, anong tawag doon? Di ka naman epileptic. Di ba? Pero nanginginig ka minsan. Hindi dahil nainis ka sa katabi mo. No? Nanginginig ka talaga o naalala mo yung tao na nanakit sa'yo. Hindi. Nanginginig ka because you cannot help it. You cannot help it because the Holy Ghost is moving sa iyong buhay. And you feel that from your very core. And that's the experience na wag natin pakawalan every time we meet.
Amen. Huwag niyong hayaan na lalabas kayo sa pintong ito na wala kayong naramdaman o na-encounter ang Diyos sa inyong buhay. Sayang ang 2 oras niyo. Amen. Sayang din ang binibigay natin sa church. That's the purpose of the church, to equip each and every individual, every believer, di po ba? So when you don't encounter God, sayang. Amen. We're not here para mag-tik ng present tayo. No. We're not here to do that. We are here to encounter God. And the God that we have is a living God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. So malinaw po sa atin yon. Kaya po pag tinatanong ako, anong pinaniniwalaan mo? Maniniwala akong it's only by the grace of God. Naniniwala ako na under ako sa biyaya ng Panginoon. How do you know? I just let the Holy Ghost lead me. So pag sinabi niya gagawin mo, yes, why not? Amen? Pag sinabi niya na huwag mo munang kibuin ang asawa mo, gagawin mo, yes, I will do it. Sasabihin na iba, huwag na natin kibuin ang mga asawa natin. I'm just telling you, if you heard the Holy Ghost sa mga bagay na yun, do it. Kaya lagi ko po sinasabi, di ba, hindi tayo pare-pares ng karanasan. Imagine mo, pag gusto kong maghanap ng trabaho, sasabihin ng Holy Ghost sa akin, ano bang problema mo sa kumpanya? Hindi na ako kasya sa sahod ko eh. O sabihin mo sa boss mo, hindi ka kasya sa sahod mo. Pag ayaw niya, sabihin mo, maghahanap ka ng iba. Talaga? That's not the logical thing to do. Right or wrong? Imaginein mo, I'm reasoning out with the Holy Ghost. Nasa visa ko ang mga anak ko. 3 sila. And they are studying here. Tapos, nung hindi na ako nagkakasya, talagang sabi ko sa Panginoon, Lord, parang imposible. Sabi niya sa akin, sabihin mo, hindi ka kasya sa sweldo mo. Sabihin mo, dahil sabi ko sa Panginoon, Lord, nagbabawas nga ng empleyado eh. So I'm reasoning out with the Holy Ghost. I'm not joking. Parang gagawin niya, Lord, nagbabawas nga ng empleyado. Tapos hihingi pa ako ng increase. The better way to do it is to find another job. Diba? The best solution is to find another job. Kasi I don't want to sacrifice yung youth ng aking mga anak. Na kung saan, okay lang naman i-share to mami, no? Alam niyo, paglalabas kami, wala na kaming panlabas minsan. Tapos titipirin ko yung mga bata. Halimbawa, sina CJ, maglalaro sila sa, yung sa City Planet ba yan? Sa Magic Planet. O hanggang 50 lang kayo. Ha? They still want to play. Pero hanggang doon lang eh. So nag-grieve ako talaga sa loob. Sabi ko, Lord, hindi ito ang buhay na gusto mo para sa akin. Pero hindi ko naman pwedeng isakripisyo yung mga bagay na iba. I cannot sacrifice also the church. We need to support the church. So everything na ito naglalaro sa aking isipan. So I decided, okay, you say so, I will let them know before I'll go for vacation. So sinabi ko sa boss ko, pagbalik ko, galing bakasyon, maghahanap na ako ng ibang work. Hindi ka ba masaya, Manny? Wala ka bang... Sabi ko, hindi yun yung reason, but I understand na this is not the right time to ask for this. But it just so happened na hindi ko na kayang i-hold pa. So nagsabi ako, na pagbalik ko galing bakasyon ay maghahanap na ako ng ibang trabaho. Sabi niya sa akin, I don't really understand. Kasi Briton siya. How to return? Ano ba yung Briton? Hindi ko talaga maintindihan. Sabi niya, why you're telling this thing, ba't di ka muna naghanap ng trabaho? I don't want to do that. Kasi pag ako ay mag-a-apply sa iba at meron akong interview, ano sasabihin ko sa'yo? Magsisinungaling ako? So sabi ko I don't want to do that. Ano bang problema mo? Bakit? Di na ako kasya sa sahod ko. Tapos sabi niya, paano mo nasabi? Di ko na nailalabas yung mga anak ko, ganito, ganyan. So magkano ba yung sinasabi mo? So sinabi ko, mga 20,000. Joke lang po, no? Para lang kayong matawa. So sinabi ko yung amount. So sabi niya, sige, sabi niya ganoon, let's do that. So sabi niya, akala ko, yun na, pagbalik ko, maghahanap na ako ng work. Pero at least, sabi ko, thank you Lord, at peace ako. Amen? So after a week, kung hindi ako nagkakamali, pinatawag niya ako.
kasama yung vice president. So sabi ganun sa akin. Inabot nila yung sobre sa akin. Kala ko termination letter. Kasi nagtatanggalan nga eh. So sabi ganun. Tapos nung binasa ko, but don't tell anybody. Bagay ngayon ko lang sinasabi, that's 10 years ago or 8 years ago. Ang sabi ganun. Nakita ko dun sa letter na kung ano yung hiningi ko, binigay nila. Sabi niya, you enjoy your vacation. Sabi niya, don't worry about things, sa mga bagay na ganyan. Just always come to me. Come to me, come to you, come to me. Amen? So, again, hindi ko po sinasabing kopyahin niyo kung ano ang ginawa ko. What I'm just saying, what I'm just telling you today, is that's my conversation sa Holy Ghost. Amen? Kung yun ang sinasabi sa'yo, gawin nyo. Though it seems not logical for all, but that's the best thing for you. Amen? At ako naniniwala doon. Ang sabi nga nila, para ka naman nandun ka na ba nun, Yo? Wala pa yata si Yo sa kumpanya nun eh. Amen? So, para naman daw akong ganun. But daw sinabi ko kaagad yun. Kasi wala pang So, sabi ko, okay lang. Kasi yun naman talaga ang gusto ko. Diba? Hindi ko naman sinabing manatili ako sa kumpanya kung tataasan niya. Ang gusto ko talaga, makahanap ako ng iba. At ako naniniwala na hindi naman ako pinabayaan ng Diyos simula nung bata ako hanggang nag-asawa ko, nagkaanak ako. Ngayon pa ba niya ako pababayaan? Nakuha ko na nga tumaba. Pababayaan pa ba niya ako? Hindi niya ako pababayaan. Amen? Hindi. So that's my conversation sa Holy Ghost. Kaya sinasabi ko sa inyo kung gaano siya kaimportante sa buhay natin. But most of the believer, this is the common mistake na nagagawa ng mga believer. They don't even put importance to the Holy Ghost. Amen? Pero ito ang pinadala sa atin ng Panginoong Jesucristo. Actually, command niya to to listen to Him. Amen? In Romans 7 verse 6, but now, by dying to what once bound us, so tayo patay na doon sa kasalanan. Amen? We have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit. So meron pong kapamaraanan ang banal na Espiritu na kung saan hindi mo mapagkakasya sa ating kokote. Hindi mo mapagkakasya ang kapamaraanan ng banal na Espiritu. And that's what we call rest. Why? Because you don't even need to think about it. You just need to believe it. Ang hirap nun, Pastor. I know. That's why God gave you anointing to do hard things in your life. Amen? And the anointing is the Holy Ghost sa buhay natin. Amen po ba? And not in the old way of the written code. Not under the law. The law says, you shall not, you shall not. So, focus on you. And in the grace of God says, I will supply all your needs according to my riches and glory. I will be your God. Di po ba? I will provide everything. Walang you doon. Ang ginagawa mo lang, yes Lord, I will receive it. Yes Lord, i-enjoy ko to. So siya lahat ang gumagawa. The focus is on Him. But on the law, the focus ay sa atin. You shall not. You shall not. You shall not. And if you make mistake, you don't have right standing with God. Amen po ba? So the way of the Spirit will not deviate, of course, sa job description niya. Hindi pwedeng magkaiba ang ginagawa niya sa kung ano ang trabaho niya. Tama po ba? Sino po ang nag-work dito? Siyempre, may job description tayo. So ang ginagawa mo ay hindi pwedeng lumayo doon sa tinatawag nating job description. Amen? Amen po ba? Kung ikaw ay nurse, anong job description mo? Mag-assist sa doktor. Ikaw ba mag-o-opera? Hindi, di ba? Because that's not part of your job description. So what I'm saying is, kung ano ang iyong ginagawa, it will not deviate kung ano yung job description mo. Amen po ba doon? So, unahin natin si Satanas. Amen. So, si Satan's job description, alam na alam natin. To steal, kill,
and destroy. Amen? Ano po ang layunin? Ano po ang job description niya? To steal, kill, and destroy. Bakit parang hindi maayos? Parang mauuna ba yung kill sa destroy? Yes. Amen? Hindi kasi yung joy ang sinasabi niya. Yung word yung sinasabi niya, to steal the joy, to kill your passion, and you will see your life destroyed. Amen? So yun ang job description niya. So anong kanyang way? His way is lies and deception. Ang kapamaraanan niya, hindi niya hawak mo tapos alam mo na nandyan siya, alam mo na nakawin niya. Hindi ganoon. Halimbawa, hawak mo, hindi naman nagiging pagpapala sa iyo yung ministry mo na yan eh. Alam mo, pagod ka na dyan. Yung pagbibigay mo na, hindi naman makakabuti sa iyo. Hawak mo lahat yon. Para lang niya manakaw, kailangan mong bitawan. At pag binitawan mo yon, unti-unti, pag nanakaw niya, unti-unti mamamatay yung passion mo. At pag namatay yung passion mo doon, unti-unti nakikita mo yung sarili mo na, bakit kahit anong gawin ko, hindi ako masaya? Bakit kahit anong gawin ko, walang nangyayari sa buhay ko? Pero ang totoo nun, yumayaman ka nga eh. Ang totoo nun, marami nga nag-iidolo sa'yo. Pero sa'yo, hindi mo nakikita na merong pagbabago. Alam mo kung bakit? Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi yun ang buhay mo. Kasi hindi yun ang buhay mo nung tinanggap mo ang Diyos. Kaya pag nakikita mo ang sarili mo, na yun lang ang buhay mo, hindi ka masaya. Amen? Amen po ba? So yan po, si Satan. Ang job description niya, ulitin ko, is to steal, kill, and destroy. And his ways ay hindi pwedeng maiba. Lagi lang yan kasinungalingan. Diba? Temptation kay Adan at Eva. It's the same temptation na ibinigay niya sa, kanino po? Kay Jesus. Ang sabi niya, totoo ba? Na sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng mga bunga ng ano? Hindi yun ang sinabi ng Diyos. That's a lie. And when they submit to that lie, na-confuse ang kanilang kaisipan. Tama po ba? Na-confuse na sila. Hindi na talaga alam. Kasi kung alam pa nila, they will not eat that fruit. Kaya lang, they are really confused. Hindi, ang sabi ni Lord, pwede namin kainin lahat, pero hindi ito. Talaga? Ang sabi lang niya, ayaw niya. Kasi ganito. Kasi ayaw niya na maging katulad kayo. That's a lie again. Why? Kasi ang sabi ng Panginoon, because when you eat from it, you will certainly die. Tingnan nyo, hindi man kayo mamamatay. Magiging katulad lang niya kayo. That's a lie and deception. So ang kaaway simula pa noon hanggang ngayon, yan pa rin ang kapamaraanan niya. Amen? Kaya pag narinig mo ang boses ng Panginoon at hindi mainam sa iyong pakiramdam at hindi yan ang gusto mong gawain, anong sasabihin sa ng kaaway? Parang hindi naman yan eh. Huwag mong gawin yan. Dahil maganda sa pakiramdam, alam ko, Lord, ikaw to. Pero hindi si Lord yun. That's a lie. So for you to master His voice, you need to talk to Him every day. Lagi ko sinasabi yun. Si Michelle, kahit nasa mall kami o saan, pag narinig ko ang boses niya, alam na alam kong siya yun. Sa araw-araw kong nakakausap. Hindi pwedeng, hindi ko malaman kung sino siya. Di pa ba nangyari sa inyo yon sa crowd? Tapos nasa crowd kayo, may narinig kang boss, parang si ano yun si Marites number 1 Alam mo, di ba? Bakit? Lagi mo kasing naririnig. Pero pag ang lagi mo naririnig ay daya ng kaaway na pinaniniwalaan mo, yun na ang katotohanan sa iyo. Could you imagine? The truth that you have is a lie. Amen? Ang hirap noon. Ang katotohanan na meron ka ay kasinungalingan. Pinaniniwalaan mo na katotohanan yung kasinungalingan na yon, na ikaw ay walang kapangyarihan, na ikaw ay walang mangyayari sa buhay mo. Hindi yun ang sinabi ng Diyos sa atin. Amen? Amen po ba? Anong daya niya sa Panginoong Yesus? Kakasabi lang, no? Pagkatapos siyang nabaptize, ang sabi, the heavens were opened.
Di ba? Sino nakakita nun? Hindi po ang lahat. That was written by John the Beloved and was told by John the Baptist to John the Beloved. Kaya po naisulat ni John the Beloved yon. Si John the Baptist, when he's baptizing Jesus, he saw the heaven open. Yun ang sabi niya, I saw the heaven open and I saw the dove descending from heaven. Tama po ba? At sabi niya, pumunta kay Jesus. At narinig ko ang boses, this is my son, in whom I am well pleased. This is my son. And when the Holy Spirit led Jesus to the desert, para po siya ay matempt ng demonyo, ano po ang sabi kaagad ni Satan? If you are the Son of God. Kakasabi lang eh. Yun ang unang atake sa atin ng kaaway. It's a lie. He will always question you. Oh, akala ko ba anak ka ng Diyos? Oh, bakit na naman ginawa mo yung bagay na yan? I thought you are the Son of God. I thought isa ka sa mga, you're the daughter of the Lord. Bakit galit na galit ka na naman? So all these things is a deception. So don't buy it. Kahit ano pa ang nagawa mo, kapatid, ano man bagay ang pagkakamali at pagkukulang natin, your identity in Christ will never change. Never change. You are still the beloved daughter and son of God. Hindi yun magbabago. And the inheritance that you have ay hindi rin yan mababawasan. Healing and everything is yours. Amen? So ano naman ang job description ng Holy Spirit? So bakit ko contrast ang dalawa? So you will know. Yung isa lang ang paraan niya. Lies and deception. He will deceive us. Amen? Kaya when you pray to God, at meron kang specific prayer, and it's giving you yung average lang, or ano doon, mababa doon, huwag mong kunin. Kasi nungalingan yun. Hindi yun ang gusto ng Diyos para sa iyo. Amen? So help. The Holy Spirit job description is help us to live out the abundant life we have in Christ. Ito po yung job description niya sa atin. To help us to live out the abundant life. Ano po yung na-receive natin? Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, we have this abundant life sa buhay po natin. Amen? Till it overflows. Ang sabi nga po in John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. But I have come, sabi ng Panginoong Jesus, I have come that they may have life and have it to the fullest till it overflows. Amen? So ang gusto niya sa atin, abundant life. So yung buhay na meron ka, abundant life yan. Amen? Hindi mo lang nakikita. But the moment it will be revealed to you, I'm telling you, no one can ever hinder you not to experience all these things in your life. Amen? So ano pong kapamaraanan ng banal na Espiritu in helping us to live out? Ito yung job description niya. His way is to reveal Jesus. Amen? Kaya nga, pag hindi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kapag sa ating sarili lang kakayanan na pag-iisip, maling Kristo ang ating nakikita. Because we base Christ on our experience. We base Christ kung sino siya, kung ano yung status ng ating buhay. No, that's not the Christ that we know. Hello? Ang Kristo na alam ko, meron man ako o wala ako, hindi nagbabago ang tingin niya sa akin. At ang presensya niya will always make the difference on how to see things sa aking buhay. And when I see those things the way God sees it, ay hindi nagiging big deal sa akin yun. Because I can always see, greater is He who is in me than he who is in this world. Amen? Amen po ba? So, trabaho ng banal na Espiritu na tulungan tayo na maipamuhay yung buhay na nasa atin. Amen? Kasi in spirit, you are rich, very rich in spirit.
But in our physical essence, ay hindi natin nararanasan yon. Kailan mo masasabing mayaman ka? Kapag marami kang pera? No. Kapag meron kang contentment. Kahit konti ang pera mo, kahit hindi ganun kataas ang status mo sa iyong trabaho o anuman, hindi nanggagaling doon ang yaman. Ang yaman ay nanggagaling saan? Doon ikaw ay kontento sa iyong buhay. Amen? Kaya wala doon. Nasaan? Sa presensya ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Hindi ko sinabing hindi na tayo magsikap. Ang sinasabi ko lang po, yung mga bagay na ito, kahit gawin natin lahat, kung hindi natin siya kasama, baliwala lang lahat. Amen? Because we cannot see the value ng mga bagay na ito. Their value is not greater than your value. That's what I'm saying. Kinitignan mo lahat ng bagay na yan, parang mas malaki pa sa iyo. The truth is, your value is much greater than your dreams. Tapos yung sarili mo, hindi mo binibigyan ng importansya. Pinapatay mo na ang sarili mo. Hindi po yung trabaho ng trabaho. Sinasabi kong pinapatay nyo ang sarili, yung hindi mo kasama ang Diyos. Amen? Hallelujah, praise God. So tuloy lang po natin to convince you na ito po ang kanya pong ginagawa sa atin, ang kanyang kapamaraanan, is to reveal Jesus. In John 14:25-26, Amen, hindi mo kayang pagkasyahin ang lahat ng laman ng Biblia sa maliit nating utak. Kaya lahat ng binasa natin sa Biblia, hindi mo naman kayang pagkasyahin diyan. Pero merong isa na magpapaalala sa atin sa lahat ng sinabi ng Diyos sa ating buhay. And that's the Holy Spirit. The Bible says, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, Jesus said, will teach you few things. Will teach you only those important things. Yun po ba ang sabi ng Bible? No. He'll teach you all things. So pag sinabi nating all, meron po bang hindi kasama doon? Wala. Lahat kasama. Tama po ba? So we'll teach you all things. So pag meron kang kailangan, kasama ba yan sa mga bagay na sinasabi nating all? Kasama ba? Amen? Kasama lahat yan. All things. And will remind you of something. No. Everything. Everything that I have said to you. Kaya nga, pag tayo po ay nandoon sa mga bagay na kung saan hindi na natin kaya sa ating buhay, when we ask God, tignan niyo po, naaalala niyo yung pag-ibig niya? Hindi niya naman inaalala. Hindi niyo nga inisip kung paano kayo na-save sa mga problema natin noon. Pero merong isa na nagpapaalala sa atin. Ang banal na Espiritu ay papaalala sa atin, don't you know that God says, love you so much? Don't you know that God says He will never leave you nor forsake you? Amen? So kay Jesus po nanggaling ito. So saan tayo makakakuha ng guide? By the Holy Spirit lang po. Amen? John 15 verse 26. When the advocate comes, this is also the Holy Spirit, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, because this is the Spirit of God. He will testify about me. So sino po ang ite-testify niya? He will testify about Jesus. Amen. Kaya pag may naririnig ka na boses na hindi in line sa pagmamahal ng Diyos sa buhay mo o sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, hindi yun galing sa Kanya. John 16:13. But when He, the Spirit of truth, so napaka-systematic po ng pagkakasulat ni John. Una, advocate. Tapos yung advocate, ginawa yung the Spirit of truth. Yung the Spirit of truth, ginamit niya dito sa John 16:13. Ano sabi niya? He will guide you into few. Into some of them. Hindi po, di ba? Into all the truth. So, i-guide nga kanya sa lahat ng katotohanan. Amen? And we know the truth is only Jesus. He will not speak on His own. He will speak only what He hears.
Kaya sinasabi ko, hindi siya gagawa sa saganang sarili lang niya. And He will tell you what is yet to come. Paano niya sasabihin? Don't worry, anak. I'll handle it. Sige, Manny, sabihin mo lang. Talaga? Paano? Don't worry about it. I'll handle it. Amen. Because He will let you see. Or He will tell you what is yet to come. Amen? Sinasabi niya, pag hindi mo sinabi yan, wala kang peace. Amen? Andiyan pa ba tayo? Glory to God. 2 Corinthians 5:7. Ito po yung new way natin. Ito yung kapamaraanan. Binanggit lahat yon pero hindi natin nakikita at kailangan nating panampalatayanan. So bilang isang nasa ilalim ng biyaya na nililid ng banal na Espiritu, we should walk by faith, not by sight. Living our lives in a manner consistent with our confident belief in God's promises. That's how we walk by faith. Living our lives in a manner consistent with our confident belief in God's promises. What did you see in this praise? Living our lives is an action word. It's not only in the mind. Amen? Hindi natin sinasabing naniniwala ako sa Panginoon pero iba ang ating ginagawa. Amen? Naniniwala ako sa Diyos pero kailangan kong gawin to eh. No. Ang pananampalataya at ang paglakad sa pananampalataya ay hindi lang siya dito. Nakikita kung paano natin kinakandak ang ating buhay. Amen? So the Holy Spirit is helping us to close our eyes, the eyes of our flesh and senses. Kasi ang senses, that's walking by sight. Mag-overtime akong konti, okay lang? Konti lang. Kailangan ko lang tapusin eh. No? Sabi dito, the Holy Spirit is helping us to close the eyes of our flesh. Kasi walking by sight is lahat po yan sa senses. Amen? Kaya pagbukas ang iyong mata sa iyong pakiramdam, mahihirapan kang lumakad sa pananampalataya. Amen? Pwede, dyan, illustration. Pwede ka dito. Jay, ako na lang yung world kasi baka hindi mo mas malaki ako sa'yo. Ako na lang, sige. O sige dyan, kunyari ako yung mundo. At kunyari, ang boses na naririnig mo ay boses ng Holy Spirit. No. Pero sample lang to. Pag sinabi ko, gagawin mo. Pero tinitingnan mo ako. Tas mo ang kaliwa. Mabilis, dapat sabay tayo. Tas mo ang kaliwang kamay. Padyak sa kanan. Kailangan tinitignan mo akong bagal eh. Hindi nakasabay eh, no? O, tayo! Ba't ganon? Atras! Abante! Atras! Abante! Abante! Atras! Di ba, no? Ang galing-galing na niya, no? Amen. Ulitin ko ulit. Tayo! Upo! Ang tagal naman eh. May delay, no? Okay, so pikit mo ang mata mo. Talon. Upo. Lakad sa kaliwa. Lakad sa kanan. Abante. Atras. Abante. Atras. Abante. Amen. Salamat dyan. So nakuha po natin, pagbukas ang iyong mata sa mundo, sa senses mo, mahirapan ka lumakad sa iyong pananampalataya. Because what the world says is totally opposite on what the Word says. Kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon ay totally opposite sa sinasabi ng mundo. Kaya pag lumalakad kayo sa iyong laman, hindi yun ang gusto ng banal na Espiritu. Di ba? Pero sa mga games, di po ba? Yung yes, no, di ba? Yes, gaganon. Lahat tatalon doon, pero hindi naman yes, no? Yes, no? Amen. Bakit ganoon? Because naka-focus ang ating attention hindi dun sa naririnig natin, sa nakikita natin, sa nararamdaman natin. So the moment we close our eyes, amen, the Holy Spirit will help us to do that. So kaya nga nung sinabi kong upo, nakatayo pa rin siya. Nung tayo, umupo naman siya. So iba-iba. Di po ba? Kasi bakit? Nakatingin siya sa akin eh. Pero nung
close ang iyong mata dyan, ano mas madali? Yung nakikita mo ako o yung naka-close ang iyong mata? Di ba? Amen? Amen po ba? Romans 8:5. Those who live according to the flesh have their mindset on what the flesh desire. But those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. So, pansinin po natin yon. Ayan, nakabold naman dyan. Living according, it has something to do with our mindset. Amen? So, kung ano ang nilagay mo sa iyong kaisipan, doon tutungo ang iyong pamumuhay. Amen? So that's why in the Bible as well, in Ephesians 4:22-24, yan po ang sabi sa atin, na may kinalaman sa ating pong new creation. You were taught with regard to your former way of life. Amen? Sino nagturo sa atin noon? You were taught. Ang mundo. Amen? To put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Deceitful desires. Bakit? Kasi meron ngang mapanlin lang ang kaaway. Ano sabi ng Bible in verse 23? To be made new in the attitude of your minds. Kailangan mabago ang setting ng ating kaisipan. That's why, alam niyo po, sa bawat operating system, hindi pwedeng walang setting dyan. Because when you set doon sa bagay na yun, by default, doon siya pupunta. Alangan naman ang iyong ringtone ay, ano ba yung mga ringtone na bago ngayon? No? Tapos ang tutunog, kalma baby. Hindi, di ba? Siyempre kung anong ringtone ng sinet mo doon, ganun din ang mangyayari. So, pagka nag-ring, alam mo na kung ano ang lilitaw. Because that's the setting. Amen? So, ang ating operating system ay nandito lahat sa ating ulo. The way we conduct our lives ay naririto. So, what influence your mind is very vital. So, kapag nag-i-impluensya sa ating kaisipan, kahit na tayo ay bagong nilalang, ay kaisipan pa rin ng mundo. Yung in-example ko kanina, kung ano ang kapamaraanan niya, yun pa rin ang gagawin natin. So, ang outcome ng buhay natin ay hindi yung tinanggap natin. Kaya sabi ko kanina sa inyo, hindi lang yun ang gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng eternity with Him. Kasi kung yun lang, sana kinuha na tayo nung tayo ay na-born again. No, but God knew na meron tayong pagdadaanan dito sa mundong ibabaw. That's why He gave the Holy Spirit, right? So the Holy Spirit will allow us or will help us to experience the abundant life na meron tayo. You're getting it, church? Amen. So kailangan natin baguhin ang ating kaisipan. And to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Because before, we're living in a false righteousness and false holiness. That's deception of the enemy. That's why the Bible says, nilagay niya dyan yung true. Because there is fake. Amen? So when we put on the new self, that's the time only we can exercise a true righteousness and true holiness. Amen? So could you imagine without the new creation in you? It's all fake holiness. It's all fake righteousness. Amen? That self-righteousness. That righteousness is a fake righteousness. Ephesians 5:18. The Bible tells us, do not get drunk with wine. Amen? Because yung wine noon ay talagang wine naman. Pero pag sumobra sila, being drunk with wine, ano po, they cannot control their mouth. They cannot control their tongue. Kahit napakaliit niya, pumapatay. Amen? That's why, for that is wickedness, corruption, and stupidity. But be filled with the Holy Spirit and constantly guided by Him. Amen? Be filled. Amen? He's already indwelling sa atin. Kahit anong gawin natin, di na siya aalis. Pero puno ka ba niya? Puno ka ba ng kanyang kapahayagan? O nandyan lang siya sa'yo? Indwelling lang siya sa'yo. That's why the Bible says, He did not use the word indwell again. No. And sabi niya, be filled.
Amen? Kailangan mo na ano tawag doon, Phil, sa Tagalog? Mapuno. Kailangan mo mapuno patungkol sa banal na Espiritu. Amen? Amen po ba? And constantly guided by Him. Amen? Galatians 5, 6, 24, 25. For we, not relying on the law, but through the strength and power of the Holy Spirit, by faith. Amen? Are waiting confidently for the hope of righteousness, the completion of our salvation. So baka malito tayo dito. Ano yung completion ng ating salvation? We are already saved, but we are still here. The completeness of our salvation. We have been saved in our spirit. We are being saved in sanctifying in our soul. And our completion of salvation when we have what? The glorified body. So until Jesus comes, yun po ang sinasabi niya. That's the completion of our salvation. Nakuha ba natin? But you're already saved. Amen. Pero hindi pa kompleto yung nakikita natin na salvation because we should have the glorified body. Amen. And we are being saved every day sa mga kondisyon na meron tayo sa ating buhay. Glory to God. So we are relying not on ourselves, not on what the law says, but on the strength of power and power of the Holy Spirit by faith. Amen. Verse 16, the Bible says, but I say, walk habitually in the Holy Spirit. So practice it, mga kapatid. Be consistent in walking with Him. Amen? Huwag lang yung lumakad ka ngayon kasi may problema ka. Lumakad ka ngayon sa Kanya kasi may problema ka. Lumakad ka ngayon, nakasama niya kasi may nararanasan kang hindi maganda. I'm not saying that's not good, but I'm saying that's good. Amen? Pero kapag wala ka ng pinagdadaanan, puro na lang mga bagay na magaganda, you appreciate Him. Thank you, Holy Spirit, for guiding me along the way na aking ginagawa ang mga bagay na I thank you and I'm really grateful and I feel complete. Amen? Because you are with me. Though kahit work from home ka, mag-isa ka, nag-overtime ka, mag-isa ka. Amen? Just speak or talk to the Holy Spirit. He's always with you. So walk habitually in the Holy Spirit, seek Him, and be responsive to His guidance. Amen? That's what we call walking. It's not walking tapos itsapwera siya. May sinasabi siya, kasama mo siya naglalakad, kaliwa naman tayo. Hindi, gusto ko pa dito sa kanan. No. That's not what we call walking here. Walking with Him is being responsive to His guidance. Amen? And then you will certainly not. Sabihin natin, certainly. Ito yung gusto ko. Certainly not. Hindi pwedeng hindi mangyari. Amen? He is certain. Amen po ba? Just like the word that used here is the same word that God used in Genesis. Certainly, you will die. Amen? Certainly, not to carry out the desire of the sinful nature. So when you are being guided by the Holy Spirit, you have the power to say no to sin. I won't do it, Lord. I will not lie no matter what. I will say the things na tama lang, Panginoon. I will do the things na alam ko na magbibigay lang ng kapurihan sa'yo. Kahit na ano pa sabihin nila, tatanggalin nila ako sa work, let it be. But I won't never, ever, God, na gagawin ko yung mga bagay na hindi magbibigay ng kapurihan sa iyo. And you will have this courage when the Holy Spirit is in you, guiding you. Amen? Kahit masakit pa yan, nagpapatawad tayo. Kahit hindi ka mahal-mahal, minamahal natin. Why? Because it's not about the emotion. It's all about the leading of the Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Amen po ba? And verse 24, and those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature together with its passions and appetites. So kapag ikaw ay merong panggana sa mga bagay na yan na nagpapalayo sa relasyon mo sa Panginoon, I think we need to think. I think we need to reflect. Doon ka rin naman babalik sa Kanya eh. Lagi ko sinasabi to, ba't ka aalis pa? Ibabalik ka rin naman. Ba't ka pa aalis?
Sana kung aalis ka, wala ka ng planong bumalik. Pero aalis ka, alam mo, one day, babalik ka rin. Bakit ka pa aalis? Amen? You know why? Because you want to gratify the desires of the flesh. Huwag na tayo siguro magbulahan pagdating doon. But I do believe the only thing that you want to stop is to gratify the desire of your flesh. Nothing more, nothing less. Amen? Kaya sabi ko, kanaalis, huwag mo nang bibitawan. Babalik ka din eh. Amen? And those who belong to Christ, Jesus have crucified the sinful nature together with his passions and appetites. Wala na yon. Daya lang yan ng kaaway na parang gusto mo pa yung mga bagay na yan. No. The truth is, you don't like that. But the enemy is trying to deceive you. Sinasabi niya na, yan na lang ang buhay mo? Magbasa ng Bible, manalangin, magpuri? Hindi naman totoo yun, di ba? Ang buhay natin ay habang nagtatrabaho, nagpupuri. Amen? Habang lumalabas tayo kasama ng pamilya, binibigyan siya ng kapurihan. That's our life. Pero the enemy will say, yan na lang ba ang buhay mo? Manalangin, magpuri? Ililimit niya doon because he don't want you to see na nagbe-benefit ka sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Verse 25, if we claim to live by the Holy Spirit, we must also walk by the Spirit with personal integrity, godly character, and moral courage. Our conduct empowered by the Holy Spirit. The Holy Spirit is napakainam po sa ating buhay. Alam niyo po, kung titingnan niyo, hindi nagawa ng mga disipulo o ng mga apostle ang bagay na ginagawa ng Panginoon, ang bagay na pinapagawa ng Panginoon without the Holy Spirit in their lives. The good news is, we already have the Holy Spirit. That's the good news. It's a mark and a seal that we have the Holy Spirit. We just need to acknowledge and allow Him to guide and lead us in our Christian walk. So sino po dito ang gusto na i-lead at i-guide siya ng banal na Espiritu? Sino po? Pwede po tayong tumayo lahat. So walking with the Holy Spirit is the same as fixing our eyes on Jesus. You know, it's the same. So walking with the Holy Spirit is the same as fixing our eyes on Jesus. You know why? Because the Holy Spirit will reveal Jesus in every walk that we have. Amen? And when we put emphasis on our new creation, every time we walk in the Holy Spirit, we put emphasis on our new creation every time we walk with the Holy Spirit. Doon mo nakikita lalo kung sino ka sa Panginoon, kung sino yung buhay na ibinigay niya sa iyo. When we walk with the Holy Spirit, nabibigyan ng big picture kung sino ka sa Diyos. Amen? And you know, it results in glorifying God and us benefiting from it. Amen? So ito po ay katotohanan ng kanyang salita. Iniisip natin minsan, how can I fix my eyes on Jesus? Walk with the Holy Spirit is the same as you are fixing your eyes on Jesus. At pag ginawa mo yon, kapatid, binibigyan mo ng big picture ang ginawa niya at binigay niyang bagong buhay sa iyo. Amen? At ang resulta nun, mabibigyan mo siya ng kapurihan. At higit doon, ikaw ang makikita.